Hindi talaga naniniwala ang ate ko sa mga bagay na gumagala at kumakalampag sa gabi. Pero nagbago ang lahat nang dumalo siya sa isang out-of-town seminar at harapin mismo ang isang nilalang na hindi maipapaliwanag. Ayon sa ate ko, mas mukha raw itong retreat kesa seminar. Ginawa ito sa isa sa mga vacation house na pagmamay-ari ng kumpanyang pinapasukan niya. Malayo ito sa pangunahing kalsada at maaabot lamang ng pribadong sasakyan. Walang dumadaang pampublikong transportasyon. Kung galing sa highway, kailangan pang sumakay ng tricycle at ituro na lamang sa driver ang lugar. Malayo ito sa ingay at gulo ng lungsod at napapagitnaan ng mga hanay ng bundok, kaya presko ang mga hapon at malamig ang mga gabi. Ngulit may isang bagay na agad niyang napansin at ikinabahala. Ang mga puno sa paligid ay may nakapaskil na mga krus. Ayon sa isa niyang kaopisina, ginagamit daw ang mga punong iyon bilang Stations of the Cross tuwing mahal na araw. Isang linggo ang itinagal ng seminar. Sa umaga, puno ng karaniwang team building activities. Pagsapit ng gabi, may mga bonfire kung saan nagkukwentuhan at nagbabahagi ng mga pampalakas loob at inspirasyonal na kwento. Sa isa sa mga gabing iyon, unang beses niyang narinig ang tungkol sa tinatawag nilang resident. Ilang kaopisina niya, lalo na ang mga matagal na sa kumpanya at dati nang nakadalo ng seminar doon, ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan. May bigla daw dumadaan sa hagdan, may lumilitaw sa pintuan ng dining area na para bang sinusuri ang mga tao sa loob. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ng kanilang manager na halos 10 taon na sa kumpanya. Tinawag niya itong mga kalokohan. At gaya ng nasabi ko, hindi rin madaling maniwala ang ate ko, kaya't nagtawanan lamang sila ng manager at binaliwala ang mga kwento. Pagsapit ng ikatlong gabi, habang naghahanda na silang matulog, may isang kaopisina ang biglang tumakbo papunta sa kwarto ng ate ko. May narinig daw itong kaluskos sa loob ng aparador at natakot siyang silipin mag-isa. Hiniling niyang samahan siya ng ate ko. Ang ate ko ang nagbukas ng aparador. Sa ibabaw ng mga damit, naroon ang isang salamander. Nagpanik ang kaopisina niya. Wala daw kasing mas nakakatakot pa kaysa isang gumagapang na hayop sa gitna ng gabi. Dahil pareho silang takot, nagpagpasyahan nilang iwanan na lamang ito. Pinatulog na lang ng ate ko ang kaopisina sa sarili niyang kwarto sa takot na baka atakihin ito ng hayop. Matapos ang konting kwentuhan, sila'y natulog. Magaan ang tulog ng ate ko. Kahit konting galaw sa kama ay nagigising siya. Nagising siya sa gitna ng gabi na may kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang gumising sa kanya, ngunit ramdam niya agad ang panlalamig bago pa man niya imulat ang kanyang mga mata. Inisip niyang baka nakalimutan niyang isara ang bintana. Kahit mabigat ang kanyang mga talukap, pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata. At doon, may mukhang nakalutang sa ibabaw niya. Parang may sigaw na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sipain ng kanyang kaopisinang mahimbing na humihilik sa tabi niya. Gusto niyang igalaw ang kanyang mga kamay, itaboy ang anyo. Ngulit na paralisa siya sa matinding takot. Mukha iyon ng isang babae. Malalaki at malalim ang mga mata, payat ang mga pisngi, at ang bibig ay tila hungkab. Bigla itong sigaw, isang matinis at nakakabinging hiyaw na tila galing sa pinakailalim ng impyerno. Paglingon ng kaopisina niya, bigla itong nawala. Agad niyang ginising ang kaopisina, nanginginig habang ikinukwento ang kanyang karanasan. Kahit pareho silang takot, lumipat sila sa kwarto ng isa pa nilang kaopisina. Magdamag silang magkadikit, takot na baka bumalik ang nilalang. Hindi sila nakatulog kahit saglit. Hindi nagtagal, matapos ang insidenteng iyon, itinigil ng kumpanya ang paggamit ng bahay bilang seminar venue. Ilang buwan nang lumipas, nag-resign ang ate ko. Hindi niya inaamin pero malinaw na ang karanasang iyon ang tuluyang nagtulak sa kanya.
Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!